ito. Maraming salamat po. Ako po si Lord Rivera, nagsasabing saan ka man mapunta, piliin laging maging maligaya na walang natatapakang iba. Pero, kung iba lang din ang pag-uusapan, kung ibang programa at istasyon ang iyong lilipatan, huwag mong gawin yan. Dahil kasama na natin ngayon, ready na. Magsisimula na po sa ilang segundo, itong ating Kuya Poy sa H2H. Magandang tanghali sa iyo, Kuya Poy. Magandang tanghali din sa'yo, Lord. I like your shirt. I like you too. Yung shirt na yan, mabuti na lang at malakas ang aircon dito. Oo. Oo, kundi magmamapa yan. Magmamapa, pero hindi, medyo makapal yan. Ang makapal ba? Medyo makapal. Oo. Alam mo kasi, Lord, hindi ko masuot to sa pagka medyo maaraw. Kasi? Ano siya, makapal, mainit, pawis-pawis, nagmamarka, nagmamapamapa. Hindi, part ng ano yun, di ba? Appeal. Yung appeal? Oo, yung pawis? Oh, parang Brad Pitt sa Fight Club. Pawis appeal, ang tawag doon. Oo, alam mo, di ba may attraction ng iba ron? Lalo na yung hormones mo daw lumalabas. Yung amoy. Amo, oo. Sa mga kababaihan, uy, sa ibang lahi may ganyan, ha? Mas Correct. maamoy, ano na, yung lahing mahilig sa spices. Oo. Alam mo, mas gusto ko na yung amoy melon kaysa sa melon amoy. Ayun lang. Out tayo dyan. Alam mo naman tayo dito. Yan ay Tito Vic and Joey joke. Oo. TVJ na joke. Tito joke. Yan. Isang magandang kwento na naman ang hinatid mo sa natin. Oo, sa medyo mga mabigat kapatid siya. Mabigat siya. Yes. Ikaw ba, naniniwala ka ba sa merong specific age na ideal age for marriage? natin. No. Hindi ako naniniwala dyan. Dahil ako ay, bata pa rin ako considerably nung nag-asawa. At 22 years old, there's just much to learn. Diba? Sa parang iisipin mo ng bata-bata nyo pa, dapat pa kayo, binibuild nyo pa lang yung mga sarili nyo, ine-establish nyo pa lamang yung mga career ninyo, ganyan. Pero sabi ko, hindi. We feel like we're ready. Yan, and it's a work in progress. Diba? Wow. Hanggang ngayon na matagal na kami magsasama for 16 years. Palakpakan natin si Kuya Poy. Ako napapalakpak para sa akin. 16 years yun. Oo. Isipin mo, yung iba nga, di umaabot ng 5 sa panahon ngayon. Oo, sa totoo lang, Lord. Pero it is your decision, di ba? To stay doon sa relationship. Oo, that's what matters kasi. Okay, pupunta tayo doon sa cliche na hindi yan parang kaning mainit na sinusubo mo pag napapasok ka. Marami naman pagkakataon na muntik-munti ka ng nagmahal ang bigas. Marami. Aha. Lalong-lalo na kung makakausap mo lang si Mrs. Poy. Aba, Mas marami. mas marami. Okay. Mas marami siya masasabing ganyan. Ayun. Parang ayoko na, ganyan-ganyan. Pero kung sa akin, okay lang. Ideally, sweet spot daw yan, 22 to 25. Yes. Biologically, Aha. lesser chances na may May makakasingit. may problems yung mga supling. Oo. Kumbaga medyo maganda pa ang kondisyon ng punla, ika nga. Ng punla. Oo, naman. Mataba ang lupa. Ganyan. Magandang pandilig. Huwag na tayo pumunta dyan. Okay. Pero ang isang daw ay yung mga nagpapakasal lang maaga, kadalasan nagkakaroon daw ng depression sa midlife because they had to sacrifice something na for the sake of yung mabuhay lang ang pamilya, they have to do things na hindi naman talaga yung gusto nila. And they have to suffer yung contemplation of the Sana ginawa ko to. na ganyan. Sana ganun May ako. regret. Oo, kung Ay nararamdaman sa gitna ng Oo, yun kung katanghalian marami buhay. kayong kung marami nga kayong mga gustong balikan, ganyan. Pero kung kontento ka naman sa buhay, kung sukat na sukat, katulad na lamang ng nakikita kong Demetro na damit ni Lord ngayon, kung makikita nyo ano ba yan, meter stick ang niya? Hindi, inches yan eh. Inches ba yan? Metric system ba? Itong iPhone 5, iPhone 13, 5 inches lang to eh. Ganyan. Pasok! Dapat sukat na sukat. Pero, hindi naman lahat ay sa swak dun sa sukat ninyong dalawa. Oo. Diba? Kaya Nagkataon ba, Kuya Poy, na you just found the right person?
Yes, I think so. Boom. Oo, I Yun na think yun. so. Oo, pero mga away nandyan talaga yan. Pero how you handle things, that will make the difference. Correct. Big At difference. mahalagang bagay siguro, Kuya Poy, ay hindi mo hahanapin yung kaligayahan sa isang tao. Sa Dahil iba. ikaw mismo, Sa dapat, isa lang, yes. bago ka pa makipagrelasyon, Masaya ko. may self-contained happiness ka Correct. na dapat. Oo, ganyan yan. Kaya naman, eto, matanong na rin kita bago ka tuloy ang magpaalam. Eto naman, kung mabigat ang storya kanina, ay dito tayo. Storyang pampamilya. Nalaman mo na may ibang pamilya ang isa sa mga magulang mo. Biglaan, may muwang ka na. Hindi ka na baby nito, hindi ka na 2 years old nito. Nakakaunawa ka na, Lord. Approve ba yun sa'yo o bahala ka dyan? Masabi ko lang, Kuya Poy, kasi ang tatay ko ay police. WPD, retired. Sabi ng nanay ko, lagi-lagi sinasabi to, pag lagi sila nag-aaway, basta anak, tandaan mo, sa burol lang tatay mo, makikita mo may mga babae na kamukha ninyo, pero mga sanggol at buhat-buhat na mga, Buhat pa. mga ganun. So, alam mo na. Ang yung nangyari, namatay yung nanay ko, nauna. Oo. So, Oo. Pero ako yung naghahanda na. Naghahanda na. Hanggang ngayon. May, kumbaga, nasa utak mo pa rin yun. Oo. O baka naman biruan nila. Kasi kasabihan yan lalo na sa mga nasa serbisyo, yung madidestino sa ibang lugar. Kaya mapapalayo sa pamilya. Kaya kailangan ng tagaluto. Ninja kasi tatay ko eh. Ninja so baka hindi talaga. natin alam. Baka, alam mo yun, baka malinis mo ba? Dad, kung nanonood ka ngayon, kumain ka na. Kung ano pa, inaasikaso mo ngayon eh. Alas 12 na oh. Oo. So, hindi ko pa alam. Pero curious ako. And Pwede. siguro will burn the bridge when we get there. Yes. Sorry, cross pala. Oo. Cross na muna. Wag Cross na na muna. Wala Oo. na tayong magagawa eh. Malay mo, kamukha ko pala. Hindi maitatanggi. Eh di maraming magandang lalaki sa mundo ngayon. Ayun. At dahil nga ho, napakadami ng magagandang mga lalaki at mga magaganda na mga nakikinig sa atin sa 92.3 Radyo FM True Radyo 5 True FM, mga kapatid. Halika na, 6 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Welcome na sa Heart to Heart with yours truly, Kuya Poy. Okay, hindi ko pala. Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lourdes de Vera. Sana Lourdes sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Anong laman ng puso mo? Sinong laman ng puso mo? Huwag ka nang malungkot. May makakausap ka na. Halika na, kapatid, at samahan ako, Kuya Poy, dito sa Heart to Heart. H2H, Heart to Heart. Para sa usapang unfiltered, unedited, marubtuban. Tungkol sa love, life, love life, unlove life. Alam mo, kapatid, pag-usapan natin yan. Makikinig ako sa'yo. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. H2H, Heart to Heart. Usapang with feeling sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Dito na siya, ang totoong makakausap mo. Si Kuya Poy sa H2H, Heart to Heart, sa 92.3 True FM.
Samahan si Kuya Boy sa H2H, Heart to Heart, sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Hi. Hello. Oo nga pala ako napipindot nito. Yun. 12 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali mga kapatid. Welcome na nga po sa ating programang Heart to Heart. Makakasama nyo na Kuya Poy. In effect, alam ko mabibiti na naman kayo sa oras ng ating pagsasama. Pero syempre gagawin naman natin worth your while ang ating maikling programa, pero talaga naman tatalakayin natin yung mga kailaliman ng inyong mga hugot din dyan. Yun naman ang importante, diba? Oo, yung mga hugot natin, tira! Dapat naka-ready! Ganoon. Kaya umpisahan ko na agad. Alam nyo, ako lang yung nag-uumpisa ng programa. O, ako yung nag-uumpisa ng programa. Ang sinisigaw, LQ ka agad. Oo, LQ na tayo! Oo, ganun tayo. LQ as in Love Question of the Day. Yun naman pala yun. Love Question of the Day natin, mga kapatid. May iba palang pamilya ang isa sa mga magulang mo. Yan yung gulat ka, no? Approve ba sa'yo? O, naku, nay, tay, bala ka dyan. Yan. At syempre, alam nyo na, mainit-init na usapan pa yan sa paligid. At kahit sa inyong mga paborito, mga karinderyang kinakainan ngayon, kahit sa inyong mga tahanan, baka natatanong kayo ng inyong mga magulang, di ba, na hindi masyado maalam sa internet. Sasabihin, ano bang latest dun sa mga bali-balitang ganito, ganyan. Pero alam mo ba, nak, yung kapitbahay natin dyan? Yan, yung mga ganyan, may mga sharing na nangyayari, di ba? Sa magkakapamilya mismo eh. Di ba? Na, hindi naman bago yan eh. Pero dun sa iba, parang, magagawa niya pala yun? Ayan, yung mga ganyan. Ba't naman, hindi namin alam? Hindi namin ini-inspect. Ay, hindi pala ini-expect. Ganoon naman pala. At syempre, may pagkakataon nga po kayo na makakontak sa amin dito sa Radyo 5 sa True FM sa pamagitan nitong mga hotlines na ito. Mamaya-maya para sa inyong mga reaksyon, di ba, para sa inyong mga komento. Ayan, kaya i-save nyo na ang mga number na ito, no? 8631-5788 o kaya naman ang 8631-6674. O kaya naman, pwede kayong mag-message din. TM o Globe sa 0926-530-7055. Yan. Kaya naman, eto na rin ang aking pagkakataon kahapon, in fairness sa mga kapatid natin dyan na online, mga online warriors natin. Maraming salamat. Nasa almost 300 plus views tayo. Bakit hindi nyo gawin ngayon yan? Huwag kayong... Ang sweet nyo kahapon tapos ngayon 100 plus views pa lang ako. Ba't ganon? Ayoko nang ganon. Ayan, pero hindi. I-share nyo na nga po ng i-share ang ating live stream for today. Okay? At 16 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ayan, i-share nyo na ang ating live stream. Matatagpuan nyo po ang ating live stream sa Radyo 5 Facebook page. Okay? May napakalaking logo ng 92.3. Ayan, 92.3 sa FB. Sige na, halika na. Sino po ba sa inyo ang may ganitong hugot? Sumama na nga po kayo sa ating LQ of the Day. Alam nyo mga kapatid, alam kong ilan ho sa atin hirap sa mga oras na to. Sigurado may ilan sa inyo mga pinagdaraanan na problema na minsan alam nyo na, hindi rin na pag-uusapan sa loob ng inyong mga tahanan. At atin na nga pong alamin na nakakaapekto pala ito sa mga desisyon natin sa buhay. Kaya halika na, magkwentuhan tayo at yung iba dyan ngingiti-ngiti lang, nakikita nyo naman sa social media ngayon, ngingiti-ngiti, and then a few hours later may hindi kagandahan nangyari o kaya nasa matinding depression na pala. Kaya halika, nandito po ang programang Heart to Heart to cater hindi lamang po sa inyong mga problema.
'Di ba? Pati na rin sa inyong mga successes 'yan na sa inyong mga goal na naa-achieve na sa tingin ninyo ay makaka-inspire sa mas marami pa nating mga kapatid. 'Di ba? Totoong tao, totoong kwento. Halika, mag-usap tayo dito. Heart to Heart with Kuya Poy. Yun lang naman po ang gusto kong sabihin, 'di ba? Ayan, halika na at sa oras nating 18 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Alam nyo, kahapon pa kami naghahanap nga ng simula nung pinost namin sa ating Facebook yung ating katanungan. Oo, na okay lang ba sa'yo na malaman mo isa sa mga magulang mo meron palang ginawa noon, may extracurricular activity. Oo, na ginawa sa loob ng nasobrahan sa kaswitan si nanay o si tatay, ganyan. Alam nyo, maraming salamat po sa mga sumagot. Kaya Isaiah Tommy, ayan, sabi niya, approve sa akin. Approve lang sa akin kung sakali malaman ko na meron pala akong, alam mo na, kapatid sa labas. Sabi niya, for as long as they know their limits and boundaries, most especially sa legal matters and sides of the original family. Uso naman ngayon yung blended family. Ayan, ang importante, walang maiiwan at walang manlalamang at magkakasakitan sa pamilya. Yan, napaka-importante naman ho talagang yan. Alam ko merong Hollywood film, di ba? Hollywood film na blended. Sino nga ba yung ano niyan? Maubos oras ko kapag iniisip ko pa. Si ano to? Jason? Ay, hindi pala. Nasa utak ko yung Nasa utak ko yung mga itsura nila. Ayan, pero basta yun. Sila yun, blended. Ayan, medyo magulo nung una pero nagkasalu-salubong din. Pambira, pagkarami naman mga anak ni Mrs., anak din ni Mr. na sinubukan nilang pagsama. Kaya may iba palang pamilya ang isa sa mga magulang mo. Approve ba sa'yo o bahala ka dyan? Lika, makakausap natin ang isa sa ating mga callers ngayon. Mula sa Binangonan, Rizal. Isa po siyang utility, nasa utility. Okay? Utility worker. Ano kayang detalye ng pagka-utility worker niya? Malalaman natin. Kasal siya pero wala naman siyang anak. Ayan, ang pangalan niya po ay si Franco. 21 years old pa lang si Franco nang malamang may kapatid pala siya sa labas. Yan yung sinasabi ko kanina kay Lord na teka, may edad na. Oo, may muwang ka na sa mundo for 21 years. You think you've been lied to, 'di ba? Sa magulang mo. Mula sa magulang mo na 21 years, hindi yung sinasabi, meron palang lalabas na kadugo ako, kapatid ko na hindi ko kakilala. Ang dami ko na nakilala mga kaibigan, ang dami ko na mga nakilalang mga pinsan, and then here, andito tayo, darating kayo na meron ka palang kapatid kung darating. Pero alam nyo dito sa storya ni Franco, initially sabi niya, yung tatay niya ay namatay matapos ma-stroke. Okay? Ayan, nagkimkim ng galit itong si Franco sa ama niya dahil sa ginawang panloloko sa kanyang nanay. But of course, syempre masakit yun. Hindi sinabi ng direkta ng kanyang tatay noong buhay pa ito na meron pala siyang ibang kapatid sa labas. Ayan, pero malaman natin ang iba pang detalye mula kay Franco mismo. Kaya Franco, magandang tanghali sa iyo, Franco. Kapatid. Magandang tanghali din po. Hindi ko ba naabala ang trabaho mo? Hindi naman po. Yan, naka-break Okay time lang ka naman ba? po. Nasa work ka? On break po kasi kami, opo. Alright. Oy, nako Franco, Opo. ilang taong ka na ngayon? Ngayon po, 44 na po ako. Matagal na rin pala nangyari to, no? Opo. Sabi mo kasi 21 years old ka. Ano yung 21 years old ako noon. naalala mo pa yung pinaka naramdaman mo dahil nga namatay yung tatay mo? Ano ba to? Opo. Ito yung classic na nung sa burol, bigla mo na lang nakita na, uy, meron pala akong kapatid. Ganun ba yun? Hindi po sila umatin. Hindi po sila umatin sa burol. Hindi rin sumili. Pagkatapos po ng mailibing,
nung pumunta kami doon ng 1 year na yung tatay namin, at saka ko sila nakita. Kasama niya yung nanay niya. Okay. Ilan yung kapatid mo ron? Isa lang ba? Dalawa? Isa lang po. Isa lang. Lalaki o babae? Babae po. Kumpirmado ba na anak yun nung tatay mo? Opo, kasi yun ang sinabi sa akin ng nanay ko. Kasi siya din mismo nakakaalam. Ginawa niya po kasi, itinago rin niya sa amin. Siguro, ang gusto niya, ayaw niyang masaktan po kami. Siya na lang. Ganun. Okay. Sige, Franco, ilang kayo magkakapatid? 5 po. 5 po kami. 5 kayong magkakapatid. Opo. At ang nanay mo, kailan niya pa raw alam na meron palang, alam mo na, may anak sa labas itong tatay mo? Ano po, bago pa ako pinanganak noon, buntis po siya. So, Ang nangyari po kasi, yung mag 1 year old na ako, doon niya nalaman na may buntis din pala yung nagkasabay. yung ng tatay ko. Nagkasabay. Yun po ang masakit doon. Okay. So, kakilala rin ba ng nanay mo yung babae o hindi naman? Hindi po, kasi ginawa ng nanay ko, pinuntahan doon sa sa trabaho. Ginawa niya, sinundan niya. Kasi sila tatay dati, nagbe-beer house, ganyan. Uso yun dati, noong 1980s. Pagkatapos, ang sabi ng nanay ko, pinuntahan daw po niya, ganyan. Kasi kinuwento niya sa akin yun. Alam niya yung mga detalye. So, sandali, Opo. sabi mo nagbi-beer house. Nabanggit mo yung beer house. Sa beer house ba niya nakuha itong babaeng ito? Sa beer house daw po, sabi sa akin ng nanay ko. Yan, okay. So, naging babae sa beer naging jowa. Oo, Opo, ganun. Ang tawag noon, Belias, ganyan. Ay, sige, ganun po. wag na nating anuhin pa, no? Ayan, pero sa makatwid, isa lang ba yung anak nung babae? Isa lang daw po. Nung Pero, makilala mo. Opo. Isa lang kasi yung pumunta sila yung anniversary ng birthday ng tatay ko. Pumunta kami doon sa sementeryo. Doon namin nakakita. Bakit sila nakita akong gano'n? Kamukhaan niya. Kamukha ni tatay. Yung tatay mo. Yung pala, may pagkakahawig. Nalaman lamang ko na yung pala yung anak niya doon. Kasama Ayun na. mismo yung babae. Okay. Kumusta? Nagkaroon ba ng komosyon? Hindi ko na po inano kasi alam ko, pinatawad ko na yung si tatay nun. Oo. Ayan, tsaka ano ka pa naman nun? Bata ka pa naman. Pero hindi. Opo. Ito yung gusto kong malaman. Ano ang pakiramdam ng isang anak na naipit sa gitna ng ganitong mga pangyayari? Napakatinding galit, tsaka napakatinding sakit sa akin. Ano yung gusto mo, kung buhay ang tatay mo nung nangyari yun? Ano yung gusto mong sabihin sa tatay mo? Ano yung gusto mong gawin sa kanya? Opo, Dahil sa galit, sabi mo. Gusto ko siyang sisihin. Bakit nagaganito? Bakit naging ganun? At saka, mahirap eh. Pero nung buhay ang Maraming- tatay mo, Franco, mahal mo Opo. rin siya. Sweet ba siya sa Opo. inyo? Opo. Talagang iniidolo namin siya kasi masipag, matalino. Lahat nasa kanya na. Naibigay lahat ng mga pero pangangailangan. opo, ang hindi namin alam, yung mga ganyang mga, tawag dito. Sikreto. Meron siyang tinatagong sikreto. Ang sabi ng nanay ko, ganyan yung tatay mo, hindi, nalaman ko lang yun kasi nga, nag-open ako kay nanay na ganyan na. May kamukha. Bakit na? Hindi lang yun. Mm. Inopen ko sa kanya, sabi ko, nagkalkal kasi ako ng mga litrato. Sino to? Sabi, yaan yung tatay mo. Kasalukuyan, nagluloko siya niyan. Ayun, doon lumabas. Aba, may mga pruweba pa yung nanay mo Opo. na nakuha noon. Wala pang wala pang technology katulad ng cellphone, ng Opo. kumbaga nakagather din siya ng mga impormasyon. Opo. Ayan. So, hindi naman ba dumating sa punto na gusto mong, kung tay, kung nalaman ko to nung buhay ka, baka namura kita, baka napagsalitaan kita ng hindi maganda. Alam mo na, yung panunumbat, yung ganyan. Opo, ganun nga. Anong nangyari kasi, kailangan ko siyang patawarin kasi yung religion namin, hindi po pwedeng magtanong ka ng galit kahit kanino. Mhm. Okay lang ka magpatawad, sabi ni God, magpatawad ka, magpatawad at magpatawad. Ganito, Franco, gaano katagal, okay, na Opo. dahil ngayon ay 44 years old ka na,
Opo. 21 years old ka nung nangyari ito. Siyempre, may sarili ka ng disposisyon eh. Nung Opo. edad mong yun. 'Di ba? Kumbaga, matalas ka na rin. Hindi ka na masasabing walang muwang nagulat, pero alam mo na kung ano yung Opo. mga ginagawa. Gaano katagal yung moving on process na pinagdaanan mo? Naku, matagal po. Dumating ang araw, dumating ang linggo, dumating ang mga buwan. Oh. Halos 1 taon bago ko siya mapatawad. Nun, hindi lang dahil dun sa aral na nasa Biblia, hindi ko siya mapapatawad, sigurado yun. Mhm. Alam mo, natutuwa ako dahil ikaw ay you sound very religious. Ayan, at matatag ang iyong pananampalataya. Pero alam nyo mga kapatid, kahit matatag ang inyong pananampalataya at matindi ang kapit ninyo, okay? Matindi ang kapit ninyo sa mga salita ng Diyos. Kapag ka nangyari yung mga bagay na ganito na hindi mo ine-expect, diba? Talagang maki-question mo. Bakit sa amin napunta yung ganitong klase ng pagsubok ng problema? Diba, Franco? Opo. Ngayon, Opo. papaano, nakita mo ba ang iyong ina? Okay? Nakita mo ba ang iyong ina sa kung papaano niya rin pinagdaanan itong... kasi mabigat sa kanya yan. 5 kayong magkakapatid. Alam nyo ha, sa mga kapatid natin nakikinig, yung iba sinasabi, ang hirap pakisamahan ni kuya, ang hirap pakisamahan ni ate. Opo. Pero ang may pinakamahirap na role sa isang pamilya ay ang mga magulang. Kung papaano mong pakikisamahan, kung papaano mo aaluin, papaano mo lalambingin at kakausapin yung bawat isang anak mo, iba-iba ugali niya. Kahit magkakamukha, isahilat siya ng mukha niyan. Mabigat. Naging inspirasyon ba ang nanay mo sa kung papaano mo napatawad ang tatay mo? Opo. Kasi pinatawad yung tatay namin, ang dahil sa kanya. Sinabi ko sa nanay na tatatawanin ko na si tatay kasi hindi na nga maganda yung nangyari sa atin. Wala naman akong choice. Anong gagawin ko? Maglupasaya ko? Diba? Mhm. Ngayon, Opo. so inabot ng taon bago napatawad si tatay. Eto, Franco, alam mo naman, sa mga pag-uusap sa paligid ngayon, na sabihin na natin medyo modern na nga yung ating lipunan. Pero pagdating sa ganitong mga usapin, talagang parang may gulpe di gulat pa rin. Ha? Na malaman mo na merong kang kapatid sa labas. Opo. Okay? Ano ang pwede mong maipayo para doon sa mga katulad mo na nagulat na pwedeng sila yung original family at sila yung biglang nakilala yung ibang miyembro pala ng kanilang pamilya, at dun din sa mga nagulat na ay ganito pala ako, other family pala kami, 'di ba? Ano masasabi mo bilang anak? Para sa akin, lang sir kung ganun, kung masakit yun. Pero kailangan magpatawad sila ng magulang nila. Sakali na mali. Ganyan. Hindi na kasi natin may babalik pa yun eh. Mahirap magpatawad. Lalo na kung tawag dito, yung para kang yung shota na iniwan ka ng boyfriend mo na gano'n na may anak na kayo. Pagkatapos iniwan ka. Pareho yun. Ganun ang intensity ng sakit eh. Mhm. Kaya kung halimbawa, mayroong ganyan, patawarin nila. Kasi hindi nila maibabalik ang kahapon. At isa pa, wala kayong kasalanan sa kung ano man ang gawa ng Walang inyong mga kasalanan magulang. yung anak man sa labas o anak man na original, wala namang kasalanan yung mga yun. Yes. Ang sa akin lang, patawarin yung magulang ninyo. O sakasakali na para maidiretso rin niya. Kasi masakit din sa kanya yun, alam ko. Yes. Lalo na kung nag-ano na siya, tawag dito yung matanda na siya, hindi niya nakaya. Mhm. Sasama din ang loob doon. Yes. Kaya Meron ka bang, hindi andyan tayo- pa ba si Nanay Franco? Wala na, pumanaw na rin siya Wala nung na. Oo, pasensya ka na. Sorry. last 7 years. Yan. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na sabi mo nga naging inspirasyon mo ang iyong nanay sa pagpapatawad sa Opo. iyong tatay na nagkasala sa buong pamilya ninyo,
Ano Opo. ang gusto mong sabihin kay nanay na naging sandigan ng buong pamilya sa panahon ng pagsubok na yun sa inyo? Ano po eh. Si nanay mo ang kausapin mo. Kahit sabihin mo Opo. yung pangalan niya, Nay. Ano ba ang pangalan ni nanay? Si Nanay pa. Nanay Paz. Opo. Oh, sige. Kasi sabi ko, Nay, kung sakasakali na gano'n na mangyari sa'yo, halimbawa, nangyari sa'yo mga ganyan, sana iniwan mo na lang kita sa ganyan. O kaya naman namuhay na lang tayo ng sarili natin. Anong nangyari kasi, parot-parito siya hindi natin malaman kung ano yung gusto niya mangyari. Ano kung masakit na para sa kanya yun? Wala tayong magagawa. Ganun talaga nangyari sa... hindi naman natin po pwede diktahan yung pag-iisip niya. Okay. Ayan, maraming salamat Franco sa iyong pag-share nitong kwentong ito. Alam ko hindi madali. Alam ko kahit ilang taon na, ilang dekada na nga actually yung lumipas ay nandito pa rin at syempre parang sugat yan, parang peklat na kapag nakanti mo ng konti ay meron pa rin alam mo na, may sakit ng konti, may kurot pa rin tayong mararamdaman. Kaya thank you so very much for sharing, Franco. Ayan. Opo. Oo na. Well, definitely, narinig nyo naman sa ating usapan, mga kapatid, ay okay lang sa kanya na malaman na meron palang ibang pamilya ang kanyang tatay. Pero, hindi ganun kadaling tanggapin. 'Di ba? Kaya sa mga sa ilan sa mga nagko-komento, meron ba tayong mga comments dito na pumasok? Ayan, sige, batiin lamang muna natin ang ilan sa mga online viewers natin, sina Jane Perez, sina Ate Lotlot Balanong, maraming salamat. Benito Azarcon, Alex Fuentes, at sina Krish Pineda at Joseph Salvador, Julius Escanilla. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Wala po munang bibitiw at ang inyong mga komento at malay nyo, meron pa naman tayong oras mamaya. Diba? Makausap natin kayo at maibigay din ano ba ang inyong mga reaksyon, ano ba ang inyong kwento rin, diba, sa ating LQ of the Day. Diba? Na nalaman mo ang ating LQ of the Day, nalaman mo na meron palang sikreto ang mga magulang mo. Approve ba sa'yo or naku, bahala ka dyan. Hindi ko alam ang gagawin dyan. At 35 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, manatiling nakatutok dito sa 92.3 True FM. Kasama nga po sa programang Heart to Heart ang inyong lingkod, Kuya Poy. How can you catch the sun? Can you breathe when you're on the run? Slow down, my darling. Every now and then, come and take my hand. For every little lie you tell so you can hide will grow inside your chest. Your heart will need to rest.
Clarita Caballero, 65 years old. Mabagal na kumilos. Matanda na eh. Buti di na lumala ang nararamdaman ko. Carmen Mercedes po, 53 years old. Dati, hindi balance ang kain ko. Ngayon, strict na ang diet. Clarence Villarosa, 30 years old. Hirap dating makatulog. Ngayon, masarap na. Sa good life talaga kasama ang Bonavita. Salamat, Bonavita. Bonavita 8-in-1 coffee has antioxidants that help you boost your immune system with proper diet and exercise. Bonavita, it's a good life. Bonavita 8-in-1 coffee. Available at bonavita.ph, Lazada, and Shopee. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Hello, Ate Jody? Oh, may lagnat ka raw. Opo, sakit rin ang ulo ko. Kaya lang, di naman tumalab yung gamot ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo't lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Broadcasting from the Radyo 5 studios in Reliance Street, Mandaluyong City, in Mega Manila. 25,000 watts of true broadcast quality. Mas pinalakas, mas pinalawak, mas pinalinaw na tunog ng AM sa FM. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Samahan si Kuya Boy sa H2H, Heart to Heart, sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Mga kapatid, oras na natin. It's 20 minutes to go before 1 p.m. At eto na nga rin po ang ating oras naman, pagkakataon para basahin ang inyong mga komento sa ating narinig na kwento mula kay Kuya Franco. 'Di ba? Na hindi ho talaga madali, alam natin. Hindi ho talaga madali na magkaroon ng mga ganitong klase ng mga panggulat, 'di ba, sa buhay natin, lalo na yung biglang meron palang lalabas na may kapatid pala ako dito, may kapatid pala ako dun, merong ganito, merong ganyan. Akala ko kwento lang namin pamilya binubuo namin, meron pa palang iba si tatay. At minsan pa nga, meron din palang iba si nanay. Diba? Ayan, at syempre, eto nga po ang inyong mga paraan para makapagkomento. Ang ating mga hotlines, 8631-5788, 8631-6674, o kaya naman ay sa TM at Globe at 0926-530-7055. Ito ang ilan sa mga pasok na mga komento yan sa ating Facebook Live sa Radyo 5 for today. Sabi niya, good day Kuya Poy, hindi approve sa akin porket uso ang blended family. Gagayahin mo, sorry, pero sagrado kasi sa akin ang kasal. Beng, ayun, pati, okay, Beng Pati, nakikinig mula sa Montalban. Yun. At sana nga, Beng, sa inyong mga relationship, of course, alam natin kasi it's a commitment. Yan, kapag tayo ay talagang in touch sa ating, sa ating paniniwala, ayan, very much involved din tayo sa ating mga kinabibilangan na mga grupong spiritual. Yan. Nothing in particular. Ayan, pero alam nyo, talaga hong mabigat na, syempre, dito naman sa atin, lalong-lalo na sa Pilipinas, ang isa ay para sa isa lamang. Pati pagdating sa pag-aasawa. 'Di ba? Although merong mga usapin, sabi pwede naman Kuya po yung mga annulment, pero wag niyo, hindi rin pwedeng yan lisensya yan. Ngayon nga may sinusulong din yung divorce naman. Hindi rin pwedeng gawing lisensya yan para makapagparami ng mga makakapareha sa buhay. 'Di ba? Oo, hindi. Ayan, sino to? Si McGrady Ong, sabi niya, ay nako, Kuya Poy, watching all the way from Hong Kong.
I miss your show. Yeah, because I was quite busy. Ayan, sa aking workload. All ears sa topic ng inyong show ngayon. Si Sergio Gonzalez, sabi niya, para sa akin Kuya Poy, kung magagawa nating makipagkaibigan sa ibang tao, bakit hindi natin kaibiganin din ang isang pamilya ng magulang mo pa? Yan, isang magandang punto mula kay Sergio. Diba na pwede ka namang kikipagkaibigan nga tayo sa isang total stranger, which is correct. Ayan, pero yung kapatid mo, yung ganito, hindi. Pero alam nyo, meron ho kasing mga ugali Oo, meron mga ugali na nandyan at makakaapekto sa inyong desisyon. Aminin natin yung iba. 'Di ba yung iba sabihin na nating anak na nga ng kabit, masyado pang agresibo, masyado pang demanding, masyado pang ex-senadora. Ayan, may mga ex-senador o kaya alam niyo na, iba-iba ang ugali. But then again, 'di ba? Bakit nga hindi natin subukan? Oo, depende rin kasi sa pagpasok. Alam niyo, meron akong alam dati na okay lang naman na malaman namin na meron pala kaming miyembro sa labas ng pamilya. Pero kung isinabay yung anak na yan, ano tawag mo rito? Kapag itinago sa amin na mahabang panahon, hindi pinakilala, kinamatayan, baka hindi namin tanggapin Pero kung ipakikilala mismo ng mga magulang namin o ng isa sa magulang namin, tatanggapin namin. Alam niyo kung bakit? Kasi yung iba pala ay pwedeng magsinungaling. Nagkataon, kahawig ka, kaya nagkataon, dun sila babase, pero hindi naman pala. 'Di ba? Kaya walang confirmation mula doon sa katulad nitong kay Franco. 'Di ba? Katulad kay Franco na lang, nalaman niya wala na yung tatay niya. So ano pang paraan para naman makadepensa or ma-confirm nung tatay niya na siya pala ay meron talagang kapatid sa labas o wala. Alam niyo, may mga ganyan din kasi dahil masama naman yung ugali nung other woman nung panahon na yun. Okay? Ayan, sabi ni Aleni Hunko, sa akin po noon, hindi ko tanggap na meron akong kapatid sa iba. Pinakilala sa amin ni Mama na siya daw ang bunsong kapatid namin. Inaaway ko siya lagi at pinag-iinitan ko pa, pero mga bata pa kasi kami noon, kaya mahirap pa pong matanggap. Nung naging dalaga ako, doon ko na lang siya nayakap din. Ang tatay din kasi ng kapatid ko may sariling pamilya din, kaya sa amin na rin siya lumaki. Ayan, maraming salamat naman, Aleni Hunko. At least kahit papano, kahit away-away kayo nung bata kayo, yan, natutunan na maging kaibigan at sana nga maging ituring na rin na kapatid. Yung inyo naman talagang half-brother or half-sister. Okay. Sa oras nating 15 minutes bago mag-alauna ng hapon, kausapin naman natin ang masipag sa reaction natin sa comment section to Si Isaiah ba to ng Santa Rosa, Laguna? Hello Isaiah. Good afternoon. Good afternoon, Kuya Poy. Oo, Isaiah, ano bang ginagawa mo sa buhay? Ay, wala po. Ay, sige. Oo, maraming salamat. Lagi ka nakatutok dito sa Heart to Heart. Paano ka ba nanonood, nakikinig? Sa radyo ba? Online? Kwentuhan mo muna kami. Anong tinisipatch po kayo? Ang pula na ako. Dali, Isaiah, huwag ka malikot. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Okay, sige. Steady lang. Hinga. Isa lang Isa malalim na hinga lang. Ayan po, nung tinitis kayo po yun. Yun. O, di ba? Consistent. Oo, consistent sa Isaiah. O, ganito na lang. Subukan nating mapakinggan naman kung ano ang masasabi mo. Ikaw ba ay kabilang dito sa mga ganito ang experience sa buhay na may nalaman ka? Unfortunately, naman po. Pero sa ibang pamilya ko, meron po silang ganyan. Kumusta naman ang reaksyon nila? Kaninong pamilya to? Kaibigan mo? Sa tito side ko po. Tayong tito. Saan? Sa tito po. Mga kapatid ng pera. Sa pinsan mo? Opo. Tama? So, tito mong buo o nakikitito ka lang? Tito pong buo. Ayan, okay. Sige. Ayan, so sa tito mo, kumusta yung mga pinsan mo nung malaman nila na meron palang
other family, yung tito mo. Ayun, syempre po masakit sa kanila. Pero po, katulad po ng sinabi ko kanina, tanggapin na, ituhan na lang. Tanggapin. Tama ba? Kino-confirm ko lang kasi medyo nagpuputol-putol yung linya mo. Isaiah. Ayun po, opo, tanggapin. Respeto po. Doon sa original. Yeah, pero wala bang masamang ugali yung mga paano ba to? Pinsan mo? Pininsan mo na rin yun tama? Opo, pero hindi ko po. Hindi pala. Yung kabilang sa. Oo, hindi pala. Hindi ka pala connected, by blood. Opo. Okay. Sige, pero okay naman sila na magkakapatid sa ngayon. Pero nung una, sabi mo nga, masakit yan, pero tinanggap pa rin naman. Opo, okay naman po. Kaya lang po, minsan, nakakatakot po, nagiging alam nila hindi related, pero nagkakaroon sila ng eksena na girlfriend nila yun, tapos doon nalalaman nila na related pa na sila. Yun lang yung isang putol sa mga nangyari sa kanila. Ayan, alam mo, maraming salamat Isaiah, pero medyo hindi ko maintindihan yung medyo nagpuputol-putol yung linya natin, Pero para na lang natin. Thank you Isaiah mula sa Santa Rosa, Laguna. Ayan. Salamat po. Okay. Nandiyan ka pa pala, nagulat naman ako. Oo, nandiyan ka pa pala naman Ayan, alam nyo, nakakagulat Sige, palakpakan natin si Isaiah. Talaga ang tindi ng kapit mo, Isaiah. Matindi ang kapit ni Isaiah. But thank you. Ay, nako. Iyan na nga po yung sinasabi. Tanggap naman. Yes, tanggap. Mahirap pa. Ayan, pero hindi ganun kadali. Kaya naman makikita nyo naman. Alam ko, sa mga active sa social media ngayon, kabi-kabila yung mga naglalabasan, di ba, ng mga issues tungkol sa mga ganito. Naging mainit nang dahil sa isang kilalang tao na naman bumuhay sa dating kilalang tao, di ba? At marami pa namang iba. Di ba? Marami pang ibang involved sa ganito Pero napag-uusapan na lang din naman. Pero may aksyon, natural, merong reaksyon. Di ba? Sa bawat aksyon, merong reaksyon. Yan naman po ang totoo. Kung papaano yung reaksyon na yun, harsh ba yan or okay lang, nagkakaiba-iba ho talaga tayo. Depende sa ating iba-iba rin sa spiritual, sa ating social orientation, sa ating 'di ba, sa nakasanayang buhay, sa mga natutunan natin. Ito, meron ding isang magre-react naman. Kasi alam nyo, gusto ko makakausap ng yung hindi tanggap yung pamilya. Ayan, alamin natin kung itong si Harley ng Kogyo. 52 years old ay nandito para patunayan yan. Hello, Harley. Magandang hapon, DJ Popoy o Kuya Poy. Ayan, Kuya Poy, maraming salamat naman sa iyo, Harley. Congratulations para sa inyo bagong mong show. Abit pan din ako dati sa kabila. Oo. Sa Dear MOR. Oo. Okay. Kaya yung last week na yung stinger nyo, inuhulaan ko nga kung ikaw o si Mr. Hart. Medyo kaboses mo, so nung Monday inabangan ko, so it's true, ikaw pala yan. Meron pa silang pinost dito, yung ilong ko. Nakilala mo ba yung ilong ko? Actually, hindi ko nakikita yung post mo kasi medyo malabo mata ko Ayan. Pero Harley, ito, diretsahin na nga muna natin. Ikaw ba ay isang magulang na merong revelasyon sa iyong anak, o ikaw yung anak na bigla na lamang nagulat dito sa mga revelasyon ng mga magulang natin? Unfortunately, wala naman. Nagbe-base na ako dun sa pinsan ko. Nung una kasi, medyo sumama ang loob ng mga anak. But later on, siguro after 6 months, natanggap naman nila yung kapatid nila sa labas. Yun. Ilan ba? Isa lang rin? 2. Dalawa pa. Ibig sabihin, medyo matagal na panahon bago na laman. Matagal na panahon. But still, syempre, dugo is dugo. So far, so good naman na ngayon. Ay, buti naman. Naman. Maraming salamat, Harley. At sana, ikaw ba may asawa na, Harley? Single pa. Single pa rin? Mag-aasawa na?
Malapit na. Bilis-bilisan mo na. Salamat. Bilis-bilisan mo kasi mag-aalauna na. Okay, good luck. Bye-bye. Para umabot ka. Salamat, Harley, sa iyong pagtawag. Ayan, at syempre, isang mabilis na reaction din mula sa ating caller dahil feeling ko kakilala ko to eh. Ayan, si Trina ng Parañaque City. Trina, magandang tanghali sa'yo. Ay nako, Kuya Poy. Yan, buti na. Trina Loresca ba ito? Yes, of course. Oy, nako, alam mo, Trina, parang alam ko na ang sasabihin mo, dumirekta ka na doon sa sa reaction mo dito. Ikaw, papaano mo natanggap? Sa akin kasi, Poy, walang masama sa ganun. Kasi kung ano man yung naging issue ng parents ko, labas kaming mga anak doon. So sa akin, okay lang. Mas maraming magkakapatid, mas masaya. Mas masaya. Pero yung tinatanong ko kanina, yung kasi alam nyo, ito isang mabilis na background lang din kay Trina. Alam ko na dati na meron, nagulat din siya, no? Nagulat ka? Ilan taong ka nga nung malaman na meron pala kayong kapatid sa 13 or 14 yata. Yes, 13 or 14 years old na malaman niya. And then nagtanim Hindi lang isa, Kuya Poy. Pamilya. Oh, pamilya. Isang buong pamilya ito na ipinakilala. Ikaw ba galit doon sa nanay nung mo? Actually, kasi bata pa ako noon. Hindi galit Parang na-excite ako kasi sa mother ko, 2 lang kami. Okay. Tapos doon sa kabila, ilan nga? 3. 3. Tapos, yung stepmother mo, tinanggap mo ba yon? Tinanggap mo ba siya? Oo, kasi si mama lang yung galit sa kanya. Yes, oo. Well, karapatan naman kasi yan na, may galit naman din talaga. Pero ngayon ay okay na okay kayo ng mga half-brother and sisters ba? Ayun. Okay kami. Ayan. Sige, isang mabilis na payo, Trina. Ayan, para doon sa mga gugulatin ng ganitong kwento. 'Di ba, ng kanilang mga magulang na syempre sabi nga kanina nung nag-share sa atin si Franco na idol namin yung tatay ko bilib na bilib kami, napaka niyan 'di ba? Tapos biglang nung namatay siya may pinakilalang iba. Papaano ba tanggapin ng medyo mas madali? Alam ko mahirap pero papaano mapapadali yung pagtanggap kung sakaling malaman mo na hindi lang pala kayo ang original na pamilya? Sa akin kasi po, yung acceptance kasi meron niyang process, hindi siya bigla-bigla. Pero kasi kung lagi mong titingnan yung bad side o maghahanap ka ng masisisi, tapos na yun nangyari na yun. Then yung backstory, yung sa part ng parents natin, hindi rin naman nila nakukwento ng buo sa atin So bakit ka magbaburden na lagi ka na lang galit, lagi ka na lang may sisisihin? Diba, kung pwede mo naman siya i-accept, tapos move on tayo. Yun. Alam mo, maraming salamat sa iyo, Trina, sa pagtawag at syempre sa pagsuporta pa rin sa iyong Kuya Poy. Siyempre. Diba? Sana marami ang nakarinig ng komentong yan. Coming from someone na hindi lang isa, hindi lang 2 ang gumulantang sa kanya na balita. 3 pala, pero na-excite pa. Baka next year meron ulit. Baka ang sipag naman. Sabihin mo naman kay Daddy, tama na muna. Ayan. Thank you, Trina! Okay, kapatid, maraming salamat. 5 minutes bago mag-alauna ng hapon. At kayo pa rin ay nakikinig dito sa Heart to Heart with Kuya Poy. At dahil nga malapit nang matapos din ang ating mabilisang programa, but I believe, di ba, ay malalim naman ang ating pinag-usapan ngayon. Usapang mga nakakagulat na revelasyon mula sa ating mga magulang, hindi naman dapat ipinagsasawalang bahala lang din. 'Di ba? Unang-una, tayo ay mga tao. Tayo po ay may sariling mga emosyon na kailangang ikonsidera pagdating sa ganitong klase ng mga revelasyon. Lalo pa at meron palang matinding sikreto. Sikretong pamilya, sikretong anak na ipakikilala doon sa orihinal. 'Di ba? Ang dami nating it's a process na hindi pwedeng makuha ng 24 hours lang. Unless, 'di ba, special ka at napaka-busy mo sa buhay, ayaw mo na lang isipin. Hindi naman pwedeng ganun. Ayan, but all in all, 'di ba, may mga problemang makakagulat talaga sa bawat isa sa atin, revelasyon at pagpapakilala galing sa ating mga magulang. Damahin natin. Kung magiging masakit, tama yan. Masaktan tayo,
umiyak, pero hanggat maaari ay wag nang magtanim ng sama ng loob. Dahil ano't ano man ang mangyari, hindi na natin mababago pa ang pagkakamaling hindi rin naman tayo personally ang gumawa noong nakaraan. 'Di ba? Pagkakamali yan ng mga magulang natin, let's just hope and pray na they make better decisions, 'di ba, in the future para sa atin. What's done is done. Nagawa na yan. Nagkamali na sila. Huwag na nating dagdagan pa ng hindi pagkakasunduan. Huwag na nating dagdagan pa ng mas matinding problema. 'Di ba? Kaya doon na tayo. Tapusin na natin yung problema dito. Problema na nga dumating eh. Solusyonan na lamang natin. 'Di ba? At let's be the bigger person. Yan, sa pag-unawa sa mga pagkakamali ng ating mga magulang. At isang patunay din na ang ating mga magulang, kahit iniidolo natin, ay hindi po sila mga perpekto. Sila ay katulad din natin, nagkakamali, mga tao. Nagpapasalamat po, Kuya Poy, para sa 92.3 True FM. Ito po ang programang Heart to Heart. Bawat pintig ng puso ay dama ko na bahagi ka ng buhay ko. Kahit na itago pa, kahit na ilihim pa, kita ko sa iyong mata, tayong dalawa'y iisa. Puso ang siyang nagsasabi na ika'y kahati ng aking kaluluwa. Kahit pa hindi sabihin, ay damang ng puso na ikaw ay ako. Wakas na pag-ibig ay di magbabago. Bukas ulit ang Usapang with Feeling. H2H, Heart to Heart sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May maililihim ba kay Nanay Christy? Christy for Minute! Christy for Minute! Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa chikahan. Christy for Minute, huwag pahuhuli sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May maililihim ba kay Nanay Christy? Christy for Minute! Christy for Minute! Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa chikahan. Christy for Minute, huwag pahuhuli sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Christopher Minute, Christopher Minute. Mga intrigang superhit, sabay-sabay tayong makinig. Christopher Minute, Christopher Minute. Pasabog niya kanyang hirit, ika'y mayayanig.
Christopher made it. Pasabog niya kanyang hirit, ika'y mayayani. Christopher Minute, Christopher Minute, mga intrigang superhit, sabay-sabay tayong makinig. Christopher Minute, Christopher Minute, pasabog niya kanyang hirit, ika'y mayayani. Christopher Minute, Christopher Minute, mga intrigang superhit, sabay-sabay tayong makinig. Christopher Minute, Christopher Minute, pasabog niya kanyang hirit, ika'y mayayani. Christopher Minute, Christopher Minute, mga intrigang superhit, sabay-sabay tayong makinig. Christopher Minute, Christopher Minute, pasabog niya kanyang hirit, ika'y mayayani. Christopher Minute, Christopher Minute, mga intrigang superhit, sabay-sabay tayong makinig. Ngayong araw sa Christopher Minute, Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ano nga ba ang totoo? Sila pa rin ba o hiwalay na? Maxine Magalona, simple lang ang patutsada. Rest in peace, Papa. Heart Evangelista, napuno na, nagtaray na. Si Pia Wurtzbach nga ba ang pinariringgan? Pag-rest back ng pamilya ni Richie Rivero sa kampo ni Andrea Brillantes. Pinupuri ng netizens. Ang maiinit sa showbiz balita, narito na! Alauna na po ng tanghali uli, mga kapatid. Siyempre, midweek na po tayo. Napakabilis po talaga ng lipad ng mga araw. Parang kailan lang nagsisimula tayo, Lunes. Ngayon, Miyerkules, 2 tulog pa. Ay, happy weekend na naman. Pero dyan lamang po kayo dahil painit po ng painit ang mga isyong showbiz. Kaya mga CFMers, mga nakatutok ngayon sa Christopher Minute dito sa ating bayan, lalo na po ang magigiting nating OFW sa iba't ibang dako ng buong mundo, tayo po ay nagkakarinigan na ngayon sa 92.3 Radyo 5 True FM. Sa totoo tayo. At syempre, nagkakakitaan na rin po tayo ng